umulan ng pera sa House of Representative, nakalagay sa duffel bag, 150M cash. Kung totoo man ito na nagkaroon ng pilitan, coercion, nagkaroon ng pilitan sa pagpirma, ay putya, anong klaseng gobyerno ang meron ng Pilipinas? Parang kumbaga, pag may nangyari sa akin, ito po, maanghang na salita, kunyari, pag may nangyari sa akin, papatayin ko to. Pangit, pakinggan. Hindi po maganda, sa totoo lang. Pero hindi threat yun. Kasi may kondisyon eh. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Today is February 13, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi. Bukas na pala yon, araw ng puso, February 14. Kung meron kayong ka-date, alam nyo na. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati mga viewers natin sa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok, pagtangkilik, pakikinig at panonood dito sa Joe Malone TV sa programa natin. Nagpapasalamat ako sa inyo. Isang matinding attendance check po muna tayo dyan. If you're watching from Sweden, Illinois, meron tayo ng bagong pasok na bansa dito sa atin. If you're watching from Chicago, New York, UAE, Abu Dhabi, Saudi, Qatar, Hong Kong, Japan, Disneyland, Italy, Illinois, maraming salamat. I-comment nyo dyan sa baba kung saan yung area nyo. As in today, as in ngayon. Siyempre, sa Pilipinas, lokal, if you're watching from Davao, Cebu, Iloilo, Taguig, Tarlac, Bulacan, Parañaque, Las Piñas, Cavite, kung saan yung area nyo, i-comment nyo dyan sa baba. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng YouTube engagement, no? Mga kayon, ito, paliwanag lang natin, no? Paliwanag lang natin. May ilan lang akong konting paliwanag, saglit lang to. Ganito kasi nangyayari sa YouTube, no? Kung ano yung suporta na binibigay nyo kay VP Sara Inday Duterte, sana ganun din yung binibigay nyo suporta sa mga political vlogger, especially yung mga DDS vlogger na katulad natin, Joe Malone TV, na importante to na paki-like and share yung video natin. At higit sa lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Libre naman yan, wala namang bayad dyan. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Kasi ganito nangyayari. Pagka hindi ka nakasubscribe, hindi nakaklick yung notification bell, hindi magno-notify sa'yo. So, kay YouTube kasi yung bola. Kung ire-recommenda ka niya o hindi. At yung basis niya YouTube doon sa pag-like ng video at saka pag-share. Kasi pag marami nag-like, ting, sasabihin ni YouTube, oy, okay, marami nagkakagusto dito sa video na to i-recommenda mo pa. Sige, i-recommenda mo pa. So, ganoon yung nangyayari. So, pagka walang nag-like, masya-shadow ban, hindi i-recommenda ni YouTube yung video itself. Video hindi channel. Video ang usapan, hindi channel. So, bonus na lang kung magbabrowse ka at papanoorin mo yung mga past video ng isang channel. Bonus na lang yon. Pero usually, ang recommendation yan per video. Per video yan. Okay? Sana ganun din yung support ang binibigay nyo sa Joe Malone TV. Maraming salamat, di ba? Maraming salamat. Yan na lang ang suporta na hinihingi ko galing sa inyo. Okay? At ito na. Pag-usapan na natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Maraming salamat sa mga viewers ng Joe Malone TV. Pag-usapan na natin itong impeachment. Dahil talagang mainit-init naman talaga to. At talagang maraming mga politics expert na nagsasalita tungkol dito. Lalong-lalo na ito si Malutikia, si Attorney Sal Panelo, Attorney Jamie Bondoc, si Attorney Vic Rodriguez. Kanya-kanya sila assignment no? Parang kanya-kanya assignment. Si Attorney Vic talaga nakafocus sa BICAM kasi ayaw niya talagang makakalimutan yung BICAM. Kasi talagang the most corrupt nga daw di ba? The most corrupt budget of all time in history, di ba? Tapos ito namang impeachment, parang sinasabi ni Malutikia na parang ito yung history na isa-isang araw na-establish nila yung impeachment. Di ba nakakaloko, nakakagago. Kasi ako yung lingkod, Joe Malone TV, naniniwala ako na ito yung mga dapat natin binobosesan, di ba? Ito yung mga dapat natin pinag-uusapan dito. Ito yung dapat aware ang Filipino people dito. Panoorin na natin, Malu, Tikya. Oy, don't forget to like this video. Maraming salamat. impeachment, ngayon lang ako nakakita
sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day. At ipinasa nila on the last day of session. Yun ang Malupit, di makikita ba? mo talaga, politika. Kasi Oo. yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa Ombudsman, ombudsman, oo. sa vice president, sa chief justice, it took a while. Hmm. Oh, Obviously, it took a while, no? Pero eto, suddenly. Di ba? Parang ganun na lang sila ka-powerful na kahit obvious na minadali, sige pa din. Ito yung mga gawain ng mga hindi nag-iisip, yung mga nagmamadali. Di ba? Pag may ginagawa tayo, nagmamadali, may nakakalimutan tayo kasi nagmamadali ka eh. Hindi pinag-iisipan. Ganun ang nangyayari. very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Hoy! Basta sinabi nila invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber o dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si BP. At bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng Diba? legislator? Sobrang obvious, no? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala! Naghihintay ako kanina. Kaya ako medyo nahuli sa inyo kasi gusto kong marinig. Kasi alam mo, nagbibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators Oo na naman. kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila at kaninang umaga na natanggap na buo yung 215 ha? Anong nangyari kaninang umaga when the speaker called for a caucus? Diba? Yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung minority vice president ang ating current vice president. Hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. Nahalal siya. Ano po yon? Ang sinasabi ba ng mga legislators, wala kaming pakailam dyan sa mandate mo. Basta i-impeach ka namin. So ang taong bayan ho nagtatanong, ilan lang namang oras bago nagkaroon ng decision, no? Nagtatanong, ano po yung charges Patay. na inyong Diba? pinagbotohan at nakakuha daw ng 215, kaya verified complaint. Ano po yun? Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko ni isa sa inyo, hindi nyo alam. So babalik tayo sa eleksyon. Sa mga botante, Yan. itanong nyo sa inyong mga kinatawan, ano ho ang charges? Bakit nyo ini-impeach si BP? Kung hindi ho makasagot, ang sunod na tanong, Sir, Ma'am, ba't ho kayo pumirma? Yawn. Kasi yung pagpirmang yon, pagsasatabi ng mandato ng Vice Presidente. Yun ang napakasakit. Grabe. Kasi ang taong bayan, hinalal siya. 32 million voters yung humalal kay Vice President Sara Duterte noong 2022. Tapos gaganyanin nyo lang. Isingit lang natin itong kay Boljak kasi may kumbaga related to doon sa sinasabi ni Malutikya kanina. 150M. Ano na to? Yan. Ang lupit nun. 2.9 shares na pala ito. Naligo lang ako, 2.9 shares na. Ano ang sabi? Message from Puting Ahas. Kinulong sa isang room ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, yung ibang mga pumirma ay napilitan lang. Ikinulong sa isang kwarto, kinuha ang kanilang cellphones,
at nagkatakutan o nagdabuhan o nagsindakan para pumirma. Bakit kinuha ang cellphone? Para walang mag-take ng picture o videos na sila ay kinukoerce o pinipilit na pumirma sa Bigat impeachment yan, ha? articles laban kay Inday Sara para ma-forward nila sa Senado. Yan po ay galing sa puting ahas. At itong si JJ Suarez daw, sa Kongreso ay naninigaw na parang julul. Okay? Hindi sinabi kung bakit siya nagsisigaw, pero ito'y nangyari ngayong araw. At ayon sa ating puting ahas, umulan ng pera sa House of Representatives. Ang lupit. Ngayong araw. Sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. Grabe yung words, no? Umulan ng pera sa House of Representative. Nakalagay sa duffel bag. 150M cash. Kung totoo man ito na nagkaroon ng pilitan, coercion, nagkaroon ng pilitan sa pagpirma, ay putya, anong klaseng gobyerno ang meron ng Pilipinas? Diba? Pero bakit merong mga iilan na iba na hindi pumirma? Diba? Na mga hindi nakapirma. Anong yun? Yun, hindi nanindigan talaga. Even though na, kung totoo man yung sinasabi nitong puting ahas, according kay Boljak, na meron daw, kinulong daw sila sa isang room, nagkaroon ng meeting, nagkaroon ng pilitan, tinanggal yung cellphone para hindi makakuha ng pictures, ng mga video. Bakit yung mga iba hindi nakapirma? Di ba? Well, kinuha natin to kay Boljak. Actually, kahapon pa to. Sinama natin para doon sa statement ni Prof. Malu na Tikia na bakit daw ang bilis, di ba? Ito mga pangyayari na to, iisa lang naman ang dulo nito eh. Kumbaga, it's all about maize, no? Pero ang dulo Duterte pa rin eh, 'di ba? Pagka ano yan, Duterte pa rin ang dulo niya. Kumbaga isang mahabang iskinita ang dulo, Duterte pa din. Talagang Duterte naman talaga ang pinag-iinitan nila ever since, 'di ba? Bakit? Logically bakit? Pag-isipan niyo ng mga kayon. Pag-isipan niyo bakit si Duterte at Duterte lang din ang dulo nitong mga bagay, mga issue na to, na mga pangyayari na to. Ganun kalakas ang Duterte, ganun kalakas si VP Sara, ganun kalakas si ex-president Roa Duterte, na to the point na pinagsama-sama sila at wala silang ibang tatargetin kundi ang Duterte lang. Ganun kalupit, ganun kamahal ng tao. Kung ikaw matino kang pag-iisip, nasa matino kang pag-iisip, isipin nyo na lang to, bakit si Duterte lang ang tinitira? Sa dami ng mga opisyales, sa dami na nakaupo, bakit si Duterte lang? Mapapaisip ka ngayon di ba? Bakit ang bullseye target nila Duterte lang? Samantalang ang dami namang korap. Sa sobrang lakas ni Duterte, nagtulong-tulong pa sila, di ba? Kung anong issue pa ang binabato. Doon na lang mapapaisip ka na. Kung talagang lalo-lalo na yung mga sa kabila, yung mga naniniwala sa kabila, kung talagang may isip kayo. Kung talagang may isip kayo bakit Duterte lang sa sobrang dami? Confidential funds lang Bakit yung departamento lang ni VP Sara sa sobrang dami ng may confidential funds? Di ba? Bakit si Duterte lang yung pinapilit, pinapabaksak? Di ba? Wala hindi nyo kasi matanggap na Duterte lang yung may pinakamaayos na administrasyon nung umupo ang si Tatay Digong. Di ba? Talagang siya lang, wala nang iba. Dahil kahit papano nakaramdam naman tayo ng ng seguridad nung si Tatay Digong yung nakaupo, 'di ba? Yung mga war on drugs, yung mga sa paligid natin talaga naman nangamba. 'Di ba? Nangamba sila. Yung iba, yung mga may business na droga, uminto, no? Hinintay na lang nila na matapos yung termino ni President Roa Duterte bago sila bumalik sa business. Tingnan mo ngayon, samot-sari na yung mga balita about drugs. Kumalat na naman yung mga masasamang tao. Kumalat na naman yung mga masasamang loob. Sobrang laganap na yung drugs, yung mga krimen, yung mga hold-upan, mga snatching. Nanonood ba kayo ng balita, di ba? Ewan ko sa mga to, yung mga nasa kabila, nakakatawa no? Aba, matindi! Nakakatawa na parang ganun na lang sila kabulag-bulagan sa sobrang sinasamba nila itong mga nasa kabila. Parang hindi na nakikita kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Palubog na di ba? Lumulubog na unti-unti, di ba? Nakakainis. Panoorin natin, ito si Atty. Sal Panelo regarding sa impeachment din naman. Walang nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng executive
At walang magagawa Exactly. ang mga naririyan hanggat walang go signal ang palasyo. Ang impeachment at nagsalita kahapon si Pangulong Bongbong Marcos, and I quote, sinabi nga, no, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And that, tinatanong anong plano ninyo? Ano ba talaga gusto nyo gawin? At nandito na ito, hindi na namin maiwasan. Well, you give me too much credit, but again, what the House has done is clearly within. It's clearly the mandate that they have been. The constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I don't think they're just following the procedure, and ang punot dulo nito ay na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house, end of quote. So yan po ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanongin siya na Malacanang press corps kung may hand nga ba ang ehekutibo sa impeachment complaint laban kay VP Sara. What's your take doon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, Attorney Sal? Naaawa ko sa kanya. Bakit? Kasi nagkakabuhol-buhol ang mga paliwanag niya, nagko-contradict. Unang pahayag, pangalawang pahayag, tatlong pahayag, pangapat na pahayag. Alam po ninyo, yung sinasabi niyang walang pakialam o hindi makikialam ang executive, legislative sa impeachment. Well, kung titingnan mo sa ligang batas, talagang dapat wala. Kasi may kanya-kanya silang kapangyarihan. Powers have been allocated to the 3 branches of government. Kaya pwedeng sabihin. Pero ang realidad, ang katotohanan, walang nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng executive. At walang magagawa ang mga naririyan hanggat walang go signal ang palasyo o ang presidente. Bakit? Sapagkat siya ang head of state. Siya ang merong legislative program. Kailangang ipasalahat siyang gusto niya. At saka, yung mga nandyan, puro nga kaalyado niya. Kaya yung kasaysayan po natin, lahat ng mga presidente talagang nakikialam dyan sa Kongreso. Maliban Presidente Duterte, talagang consistent siya doon. Hindi siya nakialam. Hindi niya alam na magpapalit na ng speaker. Nung pagdating niya ng State of the Nation, nagulantang na lang siya bago na ang speaker. Okay, that's number 1. Number 2, pero teka, baka mauuna na tayo. Meron pa yata ibang topic tungkol sa kanyang anak, tungkol sa kanyang mga dating video. Kasi yan muna, ang katotohanan nun yan, talagang hindi maaaring gumalaw ang Kongreso nang hindi nalalaman ng Presidente. Anong preba ko pa ho dyan? Tingnan nyo. Inamin niya, just binasa mo kanina, na of course, we talk about it. You talk about it. Of course, I asked him, ano ba plano nyo? Exactly. Ibig sabihin, talagang meron kang alam, Mr. President. Interesado ka. Di ba? Yun lang, yung mga ganun mga tanong kahit na hindi mo sabihin alam na kagad ng taong bayan, na meron kang alam. Meron mo pala siyang alam. Merong alam yan, syempre. Yun nga ang problema. Yun, Kaya nga problema. Because yung mga advisor niya, hindi talaga marunong. Talagang inuhulog siya sa bangin. Wala silang pakialam na kaya magmukha siyang tanks o magmukha siyang bobs. Hindi bali na. Yan ang problema niya sa mga tagapayo niya. Nasisira talaga siya. Hanggang ngayon, di siya nakikinig sa'yo. Napalitan yung mga advisors niya. Kaya mo siya. It's his own loss. Di ba? Imposible kasing hindi alam Para namang sinabi niya na binaypas niya yung sarili niya. Ako naniniwala ako na alam din yun. Na alam yun ng bawat kilos ng alam ng presidente yan. Di ba? Siguro, may heads up. Kaya nga may salitang heads up O boss, ituloy namin yung impeachment, boss ha. Sige, kayo bahala dyan. Sabihin hindi mo alam. Di ba? Siyempre kahit papano, na heads up ka naman. Marahil hindi mo alam siguro yung detalyado. Hindi na ibigay sa'yo yung details, pero siguro naman heads up ka naman nila, di ba? Boss, tuloy namin yung impeachment last day na. Pasok namin to, boss. Sige na. Di ba? Eto, panoorin natin Jimmy Bondoc. Medyo binago ko lang yung boses ni Jimmy. Kasi ganito nangyayari. Marami nagko-comment bakit daw iba yung boses ni ganito, bakit iba daw yung boses ni ganito. Sana mapapanood nyo to. Iniiba natin yung boses para hindi ma-detect ni YouTube na galing pala tong video na to doon sa mga ibang channel. No? Kasi pag na-detect nila, iba-block nila. Mabubura yung video, yung buong video. Not unless tatanggalin mo yung particular segment na yon. May editing, may trimming kasi sa YouTube online Kumbaga, papipiliin ka niya. Naka-block na yung video, na-detect niya na-block niya na yung video, hindi na mapapanood. So, ang action mo doon, i-trim out mo yung segment na yon. Pag trim out mo yung segment na yun, mapapublic siya ulit. So, na-detect. Kaya binabago natin yung boses. Kung mapapansin nyo naman, sa ibang mga hindi ko binago yung boses kasi hindi sila nagka-copyright. Like SMNI. Hindi ko na binabago boses niyan.
Binibilisan ko lang. Kasi minsan ang tagal magsalita eh. Binibilisan ko lang. So, hindi sila nagbabago ng boses. Kaya, di ko na binabago yung boses kasi hindi sila nagka-copyright, no? Yung ABS-CBN, kahit yung kakapiranggot na video clip lang, kaka-copyright ka nila. Ibablock nila yung video na yun. No? Pag binlock nila yung video na yun, damay na yung buong video mo kahit walang ABS-CBN doon. No? Yung GMA din ata, meron din eh. Kaya bihirang-bihira akong kumuha sa kanila. Minsan kahit binabago ko yung boses, nadidetect pa rin nila. Jamie Bondoc. VP Sara is a lawyer. At ang very clear sa akin na pinahihiwatig niya dito ay, as expected, bakit? Kasi lahat po yan ay nasa executive side pa, hindi pa tumatawid sa judiciary. Nandito pa lang tayo sa preliminary investigation, naghahanap ng probable cause para iakyat sa prosecutor dahil hindi pa tumatawid. So, Correct, di ba? as expected, ang parang, hindi ako ha, ang sinasabi niya, kumbaga, as expected, hawak yan ng executive, di syempre, masusunod ang kanilang gusto. But ako naman, tuduktungan ko. No? As expected, na kontrolado ng executive, but wag sumuko dahil pagdating sa judiciary, magtiwala tayo sa justice system. Pero base dun sa mga initial statements ni VP Sara, pwede ba ikaw as a lawyer, you think you can consider that as an assassination plot against the president? Yung nauna niyang sinabi dun sa kanyang press statement. That is for the courts to decide, pero ako, I go with the argument of Senator Bato that what she gave what were conditional threats. If then. Paano kumbaga, pag may nangyari sa akin, ito po, maanghang na salita kunyari, pag may nangyari sa akin, papatayin ko to. Pangit, pakinggan. Hindi po maganda, sa totoo lang. Pero hindi threat yun. Kasi may condition eh. Kung patayin mo ako, papatayin kita. Parang ganoon. Oo. Ano pong difference ng conditional threat na sinasabi po ninyo and grave threat? O siyempre, ang grave threat is talagang papatayin kita. Tapos. No? Ngayon na yun, ibig sabihin gagawin ko na. Yung conditional threat, kapag nangyari ito, gagawin ko. Ibig sabihin, wala pa akong planong gawin. That's the argument that a lawyer might make, no? Again, wag niyo sana akong iipit dyan. Marami akong sarili kong problema. Pero opinion ko yon na it's conditional. Ang sana po, maintindihan ng tao, syempre sa preliminary investigation, mababa ang quantum of evidence. Probable cause lang hinahanap eh. So, palagay ko, Tatawid. talagang tatawid yan. Ah. Pero pagdating sa korte, walang Yan. guilt beyond reasonable doubt. Okay. Malalim. Pero didiretso Kaya mas maganda rin na mapunta na rin sa korte. At least, kumbaga, mas malalim yung investigation nila. Tama nga naman si Atty. Jamie Bondoc, di ba? Malinaw di ba? Malinaw. Conditional threat, hindi siya grave threat, di ba? Pwede, di ba? Na at least nalilinawan natin through this consolidated videos. Kasi ito naman talaga di ba? Ang pangit kasi pag isa lang yung napapakinggan natin tapos papaniwalaan natin. Maganda yung may mga iba't ibang consolidated videos na galing sa mga reputable na mga tao like Atty. Jamie Bondoc. Nasa gano'n, mas maintindihan natin. At nag-i-inject ako, nag-a-adlib ako Nag-a-adlib ako kasi madedetect ni YouTube Hindi ko pa tong si 1PH Baka mamaya nagdedetect to. Courtesy nga pala, sa totoo lang 1PH o baka namang i-copyright niyo ako. Pero hindi, minsan automatic So regardless, kahit makiusap ka, walang kaso kasi parang automated na dun sa impeachment issue. Kasi, well, I guess majority, most of us, na-surprise din naman na inihabol siya before nag-session break yung Congress at nahatid sa Senado. Yes. Your thoughts on this? Okay, again, let's look at it from the legal standpoint. Nalilito ang tao sa judicial process saka political process. Ang impeachment is talagang political. It's a political process. So, minadali nila, I don't like it, pero yun ay kanilang prerogative. Gusto nilang madaliin. Ang reasons behind impeachment is always political. Kasi hindi naman yan finding of guilt. Wala namang kaparusahan yan kung di ang pagtanggal sa posisyon. So, yes, minadali siya, pero karapatan ba gawin yun ng Kongreso? Yes. Should they have done it? Well, I don't think so. And since this is political, how will it affect yung at least pangangampanya ng mga nasa PDP laban? Because as we all know, ang Duterte nakasuporta sa Yes. inyo. Well, allow me to be hopeful. I think ang epekto niyan ay positive because it will create a protest vote. But that Pwede is just pa. me. That's just me being hopeful. Oo nga naman, mas napaganda pa. Kung halimbawang kung ito ipupush ka yung impeachment, talagang manggagalaiti na ang taong bayan at baka makasweep pa itong PDP laban. Oy! Vote wisely vote straight PDP laban. Tandaan yan. Yan ang sinusuportahan ko. BP Inday Sara, Isko Moreno, Along Malapitan, Apollo Kibuloy, Atty. Jamie Bondoc, Atty. Vic Rodriguez. Yan ang sinusuportahan ko. Hindi ko na kailangan luminya, hindi ko na kailangan sumayaw. Kung hindi kayo believe sa sinusuportahan ko, umalis na lang kayo sa channel ko. Walang problema, no hard feelings. No hard feelings pala. 'Di ba? Pero kung if you are with me,
na sinusuportahan natin to, suportahan nyo yung video na to by simply doing like doon sa video natin. Walang problema, di ba? Magkaiba man tayo ng situation, magkaiba man tayo ng sinusuportahan. Iwanan nyo na ako kung hindi kayo naniniwala doon sa mga sinusuportahan natin. Ganun kasimple. Ring manghinaan ng loob yung buong Duterte group, ano? Pero hindi naman siguro. I think it solidifies the Duterte support. Attorney, itong sinasabi ng ibang mga kongresista, no, still on the impeachment, no, ay kung kasuhan, kapag kinasuhan si VP Sara, no, or they filed charges for sedition and grave threat nga, sabi ng ibang kongresista, mapapalakas ang impeachment case laban sa kanya. Sabi na naman ni Senate President Cheese Escudero, no, not necessarily, or probably not really. From a legal standpoint, kasi kayo po yung eksperto dito, what are your thoughts on that? You know, Mapapalakas ba or hindi? It doesn't matter. Legally, it doesn't matter. Like I said, ibang proseso ang judicial sa kasi, di ba? Political. And Senator Cheese, I think recently, no, has been taking a very clear independent stance. Ayaw niyang mautusan ng Senado. And I think that's correct, no? I'm not always his fan. Pero I think tama siya doon. Pero kung maa-affect, legally hindi. Pero optically, of course. Of course, lalo na pag nakasuhan siya at talagang mahatulan siya. But again, manipis eh. Manipis yung kaso and I don't think may mangyayari doon sa kaso. But will it be enough to affect the impeachment? Well, that depends on the actors doon sa political side. Gagamitin nila yan, ipang PPR nila yan para lumakas yung kanilang impeachment call. Pero legally, magkahiwalay eh. Walang kinalaman sa isa't isa. Optics lang. Galing, di ba? Galing. Maraming salamat News 5, 1PH. Ang galing ng paliwanag ni Atty. Jimmy Bondoc. At kahit malinaw, di ba? Malinaw. Malinaw sa atin in a way na maiintindihan natin. Just like Atty. Vic Rodriguez. Kung paano mag-explain si Atty. Vic, parang ganun din si Atty. Jimmy Bondoc. Malinaw in layman's term, naiintindihan ng bawat Pilipino. Not unless talagang ayaw mo intindihin. Yun lang yun. Okay. Impeachment. We all know naman, obviously, talagang tinarabaho. Tinarabaho naman. Reaction ko to. Reaction ko to. Hindi man ako politics expert, pero hindi naman ako tanga para hindi maintindihan na yung ganitong bagay ay minadali. Diba? Hindi ako eksperto pagdating sa politika, sa politiko. Sa politika, tama. Pero hindi, mas lalo naman ako hindi tanga para hindi ko makita na tinatrabaho nyo. Diba? With all these clips, videos, mga opinion ng mga eksperto like Atty. Sal Panelo, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc, na pagdudugtong-dugtong natin at naniniwala tayo na huwag nyo naman kaming gawin tanga. Obvious na nga, naharap-harapan nyo ng kinukuha yung kaban ng bayan. Obviously, tinitira nyo na ang mga Duterte. Political assassination, political demolition. Diba? Hindi naman kami ganun kabobo. Mga Filipino people. Diba? Mga kayon, suportahan natin VP Inday Sara Duterte by using hashtag, ayan, nasa ibabaw natin. Ayan, sa ibabaw nyo. Protect VP Sara, hashtag Jomalone TV, hashtag Protect VP Sara. Yung mga kandidato natin, ayun, nasa baba. I'm proud to say that. I'm proud to brag that. Hindi ko kailangan sumayaw sa gitna. Hindi ko kailangan mamili between the two, administration o oposisyon, Marcos o Duterte. Isa lang ang pinipili ko. Duterte lang talaga. Kung hindi ka man maka-Duterte, pwede ka nang umalis dito sa channel ko. Mas okay nga yun eh. At least nasasala ko na lahat ng viewers ko, pag umalis kayo, lahat kayo, puro Duterte lang. Like and share ng video natin, mga kayon. Suporta nyo yan sa mga tulad namin, mga political vlogger. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.